Mga kapatid ko sa pananampalataya, welcome pong muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. At ngayong araw na ito, magpapatuloy po tayo sa ating series na kung saan yung ating pong pinag-aaralan ngayon ay yung ating biyaya ng Diyos. Ayon naman po kay Lucas. At ito yung ating pag-aaralan ngayon. At nung mga nakaraang video natin, ang ating pong napag-aralan doon sa pangaral po ni Juan na kung saan yung biyaya ng Diyos ang tinutukoy po ay ang ating Panginoon Kristo. Bago po natin ito bigyan po ng talakayan, ayon kay Lucas, kaunting review po tayo sa ating pong napag-aralan ayon po kay Juan. At ngayon, basahin po muna natin ang Juan chapter 1 verse 16. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Ngayon, ano ba ang pagkaintindihan natin dito? Nagkaroon ng dalawang salitang biyaya sa biyaya. Ulitin natin. Ang sinasabi ng kasulatan, nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Dapat nating malaman, yung salitang biyaya tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. At yung isang salitang biyaya ng kaligtasan. Yun ang dapat nating maunawaan dito sa talatang ito. Ngayon, para mas maintindihan pa natin, ay ganito po yun. Yung salitang biyaya, tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. Kung ang ating Panginoon Kristo, tayo ay sasampalatayin sa Kanya, bibigyan tayo ng kaligtasan. Yan ang malinaw po sa kasulatan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung salitang Panginoon Kristo, yan ang tinatawag na biyaya. Yan ang dapat matatak sa ating kaisipan. Magpatuloy tayo. Ganon din, kapag tayo sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, tatamuhin natin ang kaligtasan. Di ba't napakalinaw sa mga paliwanag ni Juan? Ngayon, idagdag pa natin ito sa mga paliwanag ni Juan na kung saan dito sa Juan chapter 1 verse 16, kung tayo po ay sasampalataya sa biyaya ng Diyos na tinutukoy ay ang ating Panginoon Kristo, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Ang tanong, pag hindi ka ba sumampalataya, ano ang resulta nito? Ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Juan. Basahin natin sa kanyang mga sulat. Juan 3:18. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So malinaw po, kapag hindi ka sumampalataya, merong kahatulan na nag-aabang sa mga taong hindi sasampalataya. Pero sinasabi, kung ikaw naman isasampalataya, ibig sabihin, hindi ka mahatulan ng kaparusahan. Yun po ang malinaw dyan. Bakit po? Ganito po yun. Balikan natin yung 17. Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan para parusahan ang tao, kundi upang iligtas. Kaya nga po, may liligtas tayo kung meron tayong pananampalataya at pagsunod sa kanyang anak, sapagkat ibinigay ng Diyos Ama ang kahatulan sa kanyang anak. Kaya nga, kailangan natin sumampalataya at sumunod sa kanyang pamaran at utos nang sa ganon hindi tayo maparusahan. Yun po ang paliwanag ni Apostol Juan sa atin. Kaya yung biyaya, matatanggap lang natin, yung kaligtasan, matatanggap natin kung sasampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo. Yun po ang malinaw. Ngayon, magpatuloy na tayo sa biyaya ng Diyos. Sa mga sulat naman ni Lucas, ipapaliwanag sa atin. Para maintindihan natin yung biyaya ng Diyos, magkaroon tayo ng tunay na pagkakilala. Di ba kilala na natin yung biyaya ng Diyos? Ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoon Jesucristo. So ngayon, ipapaliwanag ito sa atin ni Lucas, bakit dumating dito sa mundo ang biyaya? Sa anong paraan dumating dito ang biyaya ng Diyos? Ito po ipapaliwanag sa atin ni Lucas. Sa kanyang mga sulat, basahin natin. Lucas chapter 1 verse 30. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Ano ibig sabihin po noon? Dito para maintindihan natin, ipinapaliwanag po sa sulat ni Lucas na si Maria yung gagawing instrumento para magkatawang tao ang ating Panginoon Kristo.
sa panong paraan ipagbubuntis ni Maria yung ating Panginoong Kristo. Kaya isusunod natin yung talata para maintindihan natin na yung biyaya na nasumpungan ni Maria, ipagdadalang tao ni Maria. Ituloy natin ang pagbabasa. Sabi po dito, para maintindihan natin yung biyaya na ang tinutukoy yung Panginoong Kristo. Tuloy natin ang pagbabasa sa verse 31. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Meaning, malinaw na malinaw sa mga pangungusap nito sa sulat ni Lucas, ipinapakilala din sa atin na yung biyaya dumating sa buhay ni Maria na kung saan ipagbubuntis o ipaglilihi doon sa kanyang tiyan, doon sa kanyang sinapupunan, di ba? Nang sa ganun po ay magkaroon ng katawang tao ang ating Panginoong Kristo. So may purpose pala yung pagdating dito ni Kristo sa pagiging tao niya, bagaman siya ay nasaan yung Diyos, ipinapaliwanag ito ni Apostol Pablo. At yun po yung pag-aaralan natin, wag po kayong mag-alala. Kasi para hindi humalo yung ating pag-aaral sapagkat may kanya-kanyang paliwanag yon. Kaya abangan po ninyo paano may papaliwanag ni Apostol Pablo yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo. So balik po tayo sa ating pinag-aaralan. Ayon kay Lucas, ipinapakilala sa atin na yung biyaya ng Diyos nang tinutukoy po ay ang ating Panginoong Hesus. Malinaw po ba sa atin? Ngayon, kung nakakasunod ka sa ating talakayan na yung biyaya ng Diyos na tinutukoy ay si Hesus Kristo. Kaya ganoon na lang po yung sinasabi dito ng isang anghel kay Maria, na maglilihi si Maria. Na ipapanganak yung isang lalaki. Na yung ipapanganak na yun po yung biyaya ng Diyos na walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito ang dapat nating malaman pa sa mga sulat ni Juan. Na kung saan yung ating Panginoong Hesukristo, yan ang tinatawag na biyaya. Ngayon, magpatuloy pa tayo sa pagbabasa. Sapagkat ganito yung kanyang kapahayagan ni Maria. Basahin natin dito sa Lucas chapter 1 verse 46 hanggang 47. Sinasabi niya, at sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. So, malinaw po, yung nasa sisinapunan po, o yung nasa paglilihi ni Maria, na ang ating Panginoon Kristo, tinatawag niyang Panginoon at tagapagligtas. So, malinaw po, yung biyaya sa biyaya na sinasabi ni Apostol Juan, yung biyaya ay ang ating Panginoon Kristo at yung biyaya na ang kahulugan nun ay tagapagligtas. Malinaw na ba sa atin? Kaya nga po, meron tayong pangunawa kung binabasa natin sa kasulatan at may nagpapaliwanag sa pamamagitan din ng kasulatan. Binabasa natin. So malinaw ito sa akin, sana malinaw din sa inyo. Ngayon po, sa mga talatang ito, kung hindi natin kayang unawain, paano tayo makakaunawa? Paano natin ito maintindihan? Kaya nga po, kung ako'y nakakaunawa dito sa mga paliwanag ng mga apostol, dapat kayo din nakakaunawa. Nagkakaroon tayo ng iisang diwa, iisang pananampalataya, iisang turo na mula sa ating Panginoong Kristo. Di ba napag-aralan natin ito kay Apostol Juan? Kailangan meron tayong pakikisama. Kailangan meron tayong aral at turo na nagmumula sa Ama at sa Anak. Yun po ang malinaw. Ngayon, magpatuloy po tayo sa ating pong pinag-aaralan. Naging malinaw po ba sa inyo na yung biyaya na ang tinutukoy ay ang ating Panginoong Kristo? Kung ikaw ay isasampalataya sa ating Panginoong Kristo, kakamtan mo yung kaligtasan. Di ba't napakalinaw po? Di ba't yung kaligtasan yun, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan? Ngayon, magpatuloy pa tayo. Sabi pa dito, Kaya balikan natin yung paliwanag ni Apostol Juan dito sa Juan chapter 1 verse 16. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Alam niyo po, ang tatanggap ng biyaya sa biyaya, yung mga sumasampalataya. Sapagkat pagkakalooban ka ng buhay na walang hanggan. Yung sinasabi po ditong nagsitanggap tayong lahat, yung lahat ng sasampalataya. Nakita po ba ninyo? Pero kung hindi ka sasampalataya, ay wala kang buhay na walang hanggan na inaasahan. Kaya nga ang sinasabi ni Apostol Juan, kung babalikan po natin yung Juan 3:18,
ang sumasampalataya ay hindi hinatulan. At yung hindi sasampalataya, may hatol na para sa kanya, para sa kaparusahan. So, tayo na nakakaunawa na yung biyaya ng Diyos sa atin, sa pamagitan ni Kristo, tayo dapat sumampalataya sa Kanya. Sapagkat yung mga aral at turo na ating mapapakinggan na mula sa Kanya at ating gaganapin, kakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin ang sinasabi pa dito sa mga sulat ni Lucas, chapter 2, verse 40, at lumaki ang bata at lumakas at napuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. So malinaw po, yung biyaya ng Diyos na tinutukoy na walang iba ay ang ating Panginoong Hesukristo. Iyon po ang dapat natin maintindihan at maunawaan sa mga binabasa natin. Sila po ang nagpaliwanag at ngayon tinanggap ko yung aral at turo ni Kristo na kung saan siya yung biyaya. Dapat ganun din po kayo. Salamat po kung kayo ay ganito rin ang paniniwala natin at pananampalataya natin na ang biyaya na tinutukoy doon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Magpatuloy pa tayo. Lucas 2:42, at siya'y pinatotohanan ng lahat at nangagtaka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. Malinaw po. Sino yung nagsasalita dito? Yung biyaya. Nang tinutukoy na biyaya ay ang ating Panginoong Hesukristo. Malinaw po ba sa atin? Kaya kung na-get mo ito, please subscribe sa ating channel para lagi kang update sa ating pag-aaral. Magpatuloy pa tayo. Ngayon, maliwanag na sa atin, malinaw na, naunawa na natin na yung ipinapahayag ni Lucas, yung Panginoon Hesukristo, yun ang tinatawag na biyaya. Kung ikaw isasampalataya sa Panginoon Hesukristo, kakamtan mo ang kaligtasan at bibigyan ka pa ng buhay na walang hanggan. So hanggang dito na lang po muli. At ngayon sa mga susunod pang mga araw, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng biyaya ng Diyos para tayo patuloy na lumago at patuloy natin makilala ang ating Panginoon Hesukristo na tinatawag na biyaya. So salamat po sa inyo pag-stay tuned at tinapos mo medyong ito. Sana napagpala ka. At tayo manalangin at hilingin natin sa Diyos na buksan ang ating kaisipan na maunawaan natin yung kanyang mga salita natin na pag-aralan. Tayo po yung manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa Panginoon Hesukristo na nagbibigay ng kaunawaan ng kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan at kakamtan namin ito kung kami magpapatuloy sa iyong mga aral at turo. Nang sa ganun po, kami ay manatili sa iyong mga aral at ipamuhay namin at masunod namin ang iyong kalooban, Ama. Sa bawat nakinig ngayong araw na ito, napagpala po sila. Kaya Ama, patuloy mo taniman ng mga aral at turo ang aming mga puso at may pamuhay namin ito nang sa ganun ay hindi kami madaya ni Satanas na kung saan ay nandadaya sa mundong ito upang hindi kami mapahamak. Salamat po Ama, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagdakila maging sa iyong anak na si Hesukristo na aming inaasahan na magliligtas sa aming mga buhay. Sa iyo po ang papuri Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin Ama. Amen. Okay mga kapatid, salamat po sa inyo pong pakikinig ngayong araw na ito. Nawa ay patuloy na sumagana ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. See you next time po sa ating video. God bless you po sa inyo lahat. And don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much.